Bumaba ang approval at trust ratings ng matataas na opisyal ng gobyerno batay po sa pinakabagong resulta ng survey ng Pulse Asia. Patay tayo dyan? 55% ang nagsabing aprobado nila ang paggawa ng tungkulin ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa ay, grabe. Buwan, 71% naman ang nakuha. Medyo malaki-laki yan, ha? Yung approval na pagbagsak, oh. From 80 to 65. Naku po, hindi na pumasa. Ika nga sa high school at saka sa grade school. Ewan ko ha, sa amin hindi na ako medyo tarantado ho tayo nung high school at elementarya pero di naman ho tayo umabot ng 65. Siguro mga 70, ganun. 65 di na ho tayo umabot ng ganyan. Tapos yung trust rating, 85% to 71. Naku po, ibig sabihin, wala nang tiwala pa. Pabagsak ng pabagsak ang tiwala ng mamamayan. That's not nice, ha? Nako, eto. Bakit kaya? Anong dahilan? Kanyang trust rating para kay Vice President Sara Duterte. Naku po, patay tayo dyan. Ang kanyang approval rating. Mukhang epektibo yung mga banat ng ni Tambaluslos sa kanya. At saka ng mga bataan ni Tambaluslos dyan sa kamera. 75% ang trust rating. 50% naman ang approval rating ni Senate President Juan Miguel Zubiri. At 49% ang trust rating. 41%. Grabe, kalahati walang tiwala sa'yo. Pambihira yan. Mantakin mo kalahati walang tiwala sa'yo? Ano ba namang klaseng opisyal yan? Ang approval rating ni House Speaker Martin Nako, ito na! At 18% ang kanyang trust rating. Kay Supreme Court Chief Justice pambihira yun, ha? Oh, 41. Ikaw na, pinakabobo. Hindi yung pinakabobo. Kasi hindi naman yan grado sa eskwelahan. Ikaw na, hindi katiwa-tiwala sa bayan natin, di ba? So, alam mo na, Romualdez, mukhang yung mga desisyon mo, mukha atang wala nang tiwala sa'yo ang taong bayan. O bakit ba? Ano ba mga desisyon nito? Kung mapapansin natin, isa sa mga desisyon nito, yung kay Tebes, di ba? Mukhang hindi nagustuhan. Mamaya, titingnan pa ho natin yan. Ha? Binabati natin yung isa pang vlogger na si Jojo Di Guzman na nandi dito. Jojo, dapat sumali ka sa amin para kasama kang sasayaw ng budots. O, tuloy natin. Trust rating kay Supreme Court Chief Justice Alexander Gasmundo. Naku, grabe. 34% ang kanyang approval rating at 33% ang kanyang trust rating. 1,200 adults ang respondents ng survey na ginawa noong September 10 hanggang 14. Patay mayroong plus-minus 3% na error margin. Naku. Anyway, ito ha. Mas ipapakita ho natin, ito ho yung dahilan. Ayan, Pulse Asia. Hindi kasi binalita ka ng kumpleto ng GMA. Ewan ko kung hindi binalita. Ewan natin kung bakit di binalita. Pulse Asia cited several events during the survey taking including House Committee approval of the Confidential Fund and Intelligence Fund. O kaya nga bumagsak din si BP Sara. Maybe effective yung ginagawa ni Tambaluslos. Yung WPS issue, Chinese blocking the PCG resupply 10-dash line. Yung rice price cap. Alam naman po natin, mukhang hindi ho ganun na epektibo. Itong bandang dulo, medyo gumaganda. Pero nung mga simula, medyo marami ho ang umangal dyan. At higit sa lahat to, House expulsion of Tebes. Nako po. So alam nyo na ibig sabihin yan. Isa daw, sa maaring nagpabagsak ng ratings ng ating Pangulong Marcos, walang iba kung hindi yung expulsion ni Tebes. Ngayon, bakit ang titulo mo, Banatbay? Remulla dahilan ng pagbagsak. Ako naniniwala kasi ako, di ba, yung response ni Tambaluslos dyan sa kamera ay naayon lamang sa mga pabida at panguhusga ni Remulla at pagbibigay ng mga statement na wala namang basihan dito kay Tebes. Kita naman ho natin yung isa sa mga dahilan ng Kamara kung bakit tinanggal ho si Tebes bilang congressman ay dahil nga doon sa mga bintang ni Remulla. Isa na din doon yung kanyang pagiging errorista. Alam niyo yun?
Isa ho yan sa mga dahilan kung bakit tinanggal ho si Tebes. At ibig lamang pong sabihin nun, isa ho sa mga dahilan kung bakit bumagsak ang rating ni Marcos ay dahil ho sa mga judgment call ni Remulla. Simula pa lang eh. Naalala ninyo, ewan ko, sino sa inyo nakaalala dun sa unang-unang interview namin kay Bantag na sinabi ni Bantag na, alam mo Mr. President, isa sa kakabagsak ng iyong pamahalaan ay walang iba kung hindi si Remulla. Naalala niyo yun? Diba? Nagsalita si Bantag noon at hindi pa ho tumigil si Remulla sa pagpapabida. Ewan ko ba, favorite atang kainin nito, Jollibee. Pabida masyado eh. Diba? Bida-bida talaga eh. Kahit mali-mali na sinasabi, bida-bida pa talaga siya. So mukha atang hindi ho nadadala ito si Remulla sa pagpabida-bida niya. Kaya naman po, eto na ang sumunod. Ang sumunod na po yung kay Tebes. At kitang-kita man naman po natin, diba, unti-unting nadidismiss ang mga kaso na isinampa o niluto ni Remulla. Diba, kita nyo naman yung sa baril na kesyo, ito daw ay mga loose firearms. Mukhang naging tanim baril ang nangyari. Alam mo, minsan tuloy talaga naiisip ng mga tao na mas malala pa talaga itong pamahalaan na ito kaysa nung panahon ni Pinoy. Kasi kay Pinoy, tanim bala. Ngayon, tanim baril. Di ba ho? So, mukhang ganun ang nangyayari dito sa ating pamahalaan. Nakakalungkot man isipin, pero yun na ho talaga eh. Mukhang ganun na nangyayari. At, syempre, yung mga walang basihang paghahatol nito ni Remulla dito kay Tebes. Kaya nga yan bumagsak, di ba? Ang laking kahihiyan. Sa totoo lang, pahiyang-pahiya ho dito si Remulla. Hindi ako alam nyo, sabi nga nitong isa hindi lang tanim baril, tanim kaso pa. Grabe naman yan, tanim kaso talaga. Hindi, alam mo, tama naman siya di ba? Na talagang mukhang tanim kaso nangyayari. Sunod-sunod eh. Kaya nga mamaya, pupunta naman tayo doon sa mukhang meron na naman siyang gustong gawin sa amin, sa mga banateros na, alam mo, bumumerang lahat sa kanya. Yung, alam mo tong si Remulla, para ito yung yung, hindi naman lahat Baka sabihin na naman ng iba, grabe ka naman. Yung yung mga taklesa, 'di ba? Yung mga alam mo yung mga taklesang tao, yung madaldal ng dalda tapos dahil sa kadaldalan sila tuloy napapahamak. Ako eto payo ko lang kay ating Pangulong Marcos. Alam nyo, gumaganda na sana yung ginagawa ninyo yung sa 'di ba? Kaya lang nasisira talaga kayo ng mga tao. Di ba? Di ba matagal ko naman sinasabi sa inyo, no? Noon pa sinasabi ko na sa inyo. Sa tingin ko, si Pangulong Marcos, wala naman siyang wala siyang masamang, alam mo yun, masamang intensyon. Sa tingin ko, matagal ko na sinasabi to Wala naman siya Hindi naman niya siguro gustong maging presidente para magnakaw pa. Sa tingin ko, may pera na yung mama, matagal na yung pamilya nilang may pera. Wala Hindi din siya, kasi ito in fairness, di ba alam naman natin, binanatan ni Pangulong Duterte si Marcos. Di ba? Alam natin yun. At the same time, alam ko rin na ilang beses lumapit si Marcos kay Pangulong Duterte pero hindi napagbigyan. Alam ko yun. Naikwento sa akin yun. Pero gayon pa man, hindi ho siya nagsalita laban kay Pangulong Duterte. Yung bagay na yun, na-appreciate ko yun. Totoo lang, na-appreciate ko yun. Pero gayon pa man, ang sumisira kay Pangulong Marcos, walang iba kung hindi yung mga tauhan niya. Yung mga tauhan niya na hindi niya mapigilan ang bibig. Hindi niya mapigilan yung mga kabalastugang ginagawa sa gobyerno na ikinakapahamak ng kanyang gobyerno. Yun ang talagang nakikita ko dito. Walang biro ho. Mga nakapaligid, bahala na ho kayo. Kasama na ho dyan yung mga iniisip ninyo. Pero more than anything else,
sa tingin ko, pinaka talagang mukhang dahilan ng ikababagsak nito talaga ni Pangulong Marcos etong si Remulla. Dapat talaga dito si Bakin na to Hindi, walang biro. Dapat to talaga, ewan ko kung kaya ni Pangulong Marcos yun kasi Cavite yan. Kailangan na naman ng boto niyan sa 2025. Pero wala na hong ginawang tama etong ahensya ni Remulla. Diba pansinin nyo Sekretary ka, mape-fake news ka ng tauhan mo. Anong klase ka sekretary? Wala ka silbi. Isipin nyo yun mape-fake news ka ng mga tauhan mo. Anong tawag sa'yo? Gullible, di ba? Hindi, isipin nyo na lang mabuti yun. Gullible ang tawag sa ganun. Mantakin mo na uuto ka ng mga ano mo at sasabihin mo, ay na-fake news ako. Ilan pa kaya sa mga bulong-bulong na mga katabi mo dyan ang nag-fake news sa'yo? Diba? Isipin nyo yun. Isipin nyo na mabuti yun. Kaya nga ito hanggang hindi tinatanggal ni Pangulong Marcos itong si Remulla, I'm telling you now, dadaos-dos itong si Pangulong Marcos. Maniwala ho kayo sa akin. Kasi napaka-importante na nakikita ng mamamayan na meron hustisya sa ating bayan. Normal naman po kasi na meron talagang mga hindi magagandang nangyayari. It's not a question of meron magandang nangyayari, may masama bang nangyayari. Kasi tandaan ninyo kahit naman noong panahon ni Pangulong Duterte, meron namang nangyayaring masama. Ang maganda lang nung panahon ni Pangulong Duterte, nasusumbungan siya. Pag sinumbong sa kanya, pag sinumbong kay Senator Bongo, naaaksyonan. Di ba? Ngayon hindi Yun ang problema. Sino ba dapat ang aaksyon dyan pagdating sa hustisya? Ibig sabihin, justice. When you say justice, ito ho ay pagdating ho sa mapa-oposisyon, mapakritiko, mapalaban sa gobyerno, dapat pantay ang hustisya. Kaya nga kung mapapansin nyo, di ba, yung simbolo ng justice yung nakapiring na mata ng babae at tinitimbang ayon sa ebidensya, hindi ayon sa itsura nung tao o di kaya sa kalagayan ng tao, di ba ho? So napaka-importante nun. Kung naaapi na nga ang mga kababayan natin, kung naaapi na mga ordinaryong Pilipino, paano pa sila makakakuha ng hustisya kung ikaw, Remulla, ang nakaupo dyan? Isipin mo to, Remulla, makinig ka. Yun niyang sarili mong tauhan, supposedly, Director General mo na sunod-sunuran sa'yo. Di ba? Ikinuwento ni Bantag yan. Yes, sir, ganun lagi siya kay Remulla. Ni hindi mo ipinagtanggol nung nagipit. At ewan ko kung hindi mo pinagtanggol o isa ka sa mga kumukumpas. Hindi natin alam, di ba? Pero gayunpaman, kung yung sarili mong tauhan, ginanyan mo, what do we expect from you kung kami mga ordinaryong Pilipino? Pangalawa, kalaban nyo sa politika na si Tebes porket ang sinuportahan at siguro malamang dahil nga siya ay mayaman, pinondohan ang ibang kandidato noong 2022, ginipit nyo ngayon. Kasi iniisip nyo baka iba ang tulungan sa 2025. Lahat ng mga kaso ay unti-unting nadidismiss. Isipin mo mabuti yun, Remulla. Isipin mo, isaksak mo sa kukote mong maliit. Di umano.